Narito ang mga ulo ng mga balita sa oras na ito. Executive order na magpapatibay sa karapatan ng mga manggagawa na sumali sa unyon at ipaglaban ang kanilang interes, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 400 trabaho sa hospitality sector ng Croatia inaalok sa hiring program ng Department of Migrant Workers. Interim Chief Minister ng BARM tiniyak ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng baha. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang utos na magpapalakas sa karapatan ng mga manggagawa, partikular ang malayang pagsali sa mga unyon at pagpapahayag. Sa ilalim ng Executive Order 97 na pinirmahan ng Pangulo noong Lunes, pinapagtibay ang Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties. Layunin nitong protektahan ang karapatan, kalayaan at interest ng mga manggagawa batay sa sanligang batas at international labor standard. Alinsunod din ito sa rekomendasyon ng High-Level Tripartite Mission ng International Labor Organization bilang tugon sa issue ng karahasan, red tagging at panggigipit sa karapatang bumuo ng unyon at paglabas ng saloobin. Inatasan ang ilang ahensya kabilang ang Department of Labor and Employment, Department of Justice, Department of National Defense, Department of Trade and Industry, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Security Council na magtulungan sa pagpapatupad ng batas. Isa sa katuparan din ito ng lahat ng ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Nagkasundo ang mga gobyerno ng Pilipinas at Croatia na palawakin ang oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino na makakapagtrabaho sa Europa. Sa ilalim ng G2G or Government-to-Government Hiring Program ng Department of Migrant Workers at Croatian Employment Services, binuksan ang 435 na trabaho sa hospitality at food service sa Croatia. Partikular na hinahanap nila ay mga empleyado bilang room attendant, waiter at cook. Makakatanggap ang mapipiling empleyado ng katumbas na 62,500 hanggang 69,000 pesos na gross monthly income. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ang G2G ay malaking hakbang para sa ligtas na pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa Europa alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa mga interesadong mag-apply sa Croatia, maaaring magparehistro at mag-set ng appointment sa opisina ng DMW gamit ang DMW portal. Kailangan nasa edad 18 pataas, high school graduate, may TESDA National Certification 2 sa a-apply ang trabaho, malusog ang isip at katawan at magaling magsalita ng Ingles. Maaari pang humabol sa pag-a-apply hanggang bukas, September 24. Paalala naman ng DMW sa lahat ng mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa na mag-ingat sa illegal na recruiter at kontakin sila para sa anumang tanong. Sinigurado ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na makakatanggap ng tulong ang mga naapektuhan ng baha sa Maguindanao del Sur. Noong Lunes, nakipagkita si Makakua sa mga lokal na opisyal sa probinsya at kumuha ng mga flood situation reports mula sa mga disaster responders. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng food at non-food items sa ilang pamilya na nasalanta ng kalamidad. Ayon sa Maguindanao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, karamihan sa mga apektadong pamilya ay nanatili sa bahay habang ang iba ay nailikas sa mas mataas na lugar. Samantala, inaprubahan ni Maguindanao del Sur Governor Datu Ali Migtimbang ang rekomendasyon na isailalim sa state of calamity ang probinsya dulot ng pagbaha. Sa pamamagitan nito, maaari ng palawakin ng provincial government ang pagsasagawa ng relief operation sa mga biktima ng sakuna.
At sa ating balitang pangkalakalan, magpapalakas sa kabuhayan ng kooperatiba sa North Cotabato ang 500,000 pesos na banana vinegar processing plant mula sa Department of Agrarian Reform or DAR. Sa isang radio interview, sinabi ni New Leon Multipurpose Cooperative or NLMPC Chairperson of the Board, Hil Pastolero, na makakatulong ang proyekto sa pagpapaunlad ng kanilang kapasidad sa industriya ng agribusiness. Noong September 15, tinurn over ng DAR North Cotabato ang proyekto sa NLMPC na nasa ilalim ng Village Level Farm-Focused Enterprise Development Program. Layunin ng programa na paigtingin ang mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations or ARBOs sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga value-adding enterprises at pagsusulong ng rural development. Nagpapasalamat naman si Pastolero sa patuloy na pagtulong ng DAR at titiyakin na papaunlarin ang kanilang bagong negosyo. At sa iba pang balita, makakatanggap ng training hinggil sa Information Technology Business Process Management or ITBPM industry ang mga estudyante mula Muntinlupa City Technical Institute or MCTI at mga nasa Supervised Industry Learning Program ng gobyerno. Ito ay matapos lagdaan ng Digital Business Service Provider na TP ang isang Memorandum of Agreement kasama ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at MCTI. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang TP ng mga hands-on training sa mga benepisyaryo upang maging handa ang mga ito sa industriya ng ITBPM. Ayon kay TP Philippines Chief Officer Jeffrey Johnson, hindi lang ito basta investment para sa kinabukasan ng mga estudyante, kundi pati na rin sa ITBPM industry. Dagdag pa niya, parte rin ito ng 7K agenda ng Muntinlupa na layuning magbigay sa mga residente ng mga oportunidad sa iba't ibang sektor. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Eksaktong 73 araw na lang at Pasko na. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I am angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. Ito po ang ating layunin. Kasabay ng pagpapaunlad natin sa infrastruktura ay ang pagginhawa ng buhay ng ating mga kababayan. Walang iniiwan, walang isinasantabi, at walang pinababayaan. Ngayong araw, ipinakita natin na kaya natin pagtagumpayan ang anumang hamon kung tapat tayong naglilingkod sa taong bayan at ginagamit natin ang tama ng ang salapi ng ating bansa. Isang programang tumutugon sa problema ng edukasyon. Kahit na ganitong mangyari, asahan po ninyo, ang gobyerno ninyo nandito, binabantayan kayo, inaalalayan kayo, at titiyakin namin na maaalagaan namin kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Hinihikayat ko ang lahat na ipamalas natin ang pagiging bagong Pilipino, responsable, may malasakit, at magkakatuwang sa tunay na pagbabago. Magtulungan tayong isulong ang isang mas maunlad at makatarungan na lipunan. Yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para
Hindi lamang para sa pangamba ng tao, kung hindi dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya patuloy na pag-modernize natin sa ating sistema ng transportasyon para naman ang ating mga hindi lamang estudyante, mga manggagawa, lahat ng sumasakay ng tren, lahat ng sumasakay ng public transport ay maging mas magaang naman